Hello po sa inyo lahat! Andito naman po ako sa bago ko pong channel na Pinoy, Tunog Pinoy. So, itong video na to ay pinamagatang ang mga bagay na pinagsisihan kong bilhin. Kung may nakita man po kayong dabuhala sa likod ko po, huwag niyo lang po yung pansinin kasi lagi po yan nakabang pag nag-video ako. Hindi yan natutulog pag hindi po ako natutulog. At hindi po yan masaya pag hindi ako masaya. In short, parang robot. At kung interesado man po kayong malaman ang mga paborito ko buwan-buwan, lagi ko po yung ina-upload sa kabilang channel ko po sa ABS, ha? Wish ko lang. Talagang ina-upload ko po yan sa kabilang channel ko sa Pink Rice Girl. So, i-check nyo lang po yung informasyon sa baba. At dito naman po yung mga bagay na hindi ko po gusto. So, ina-upload ko po dito mga bagay na pinagsisihan ko pong bilhin. Okay, so magsimula na po tayo at magsisimula po ako sa mga bagay na hindi ko liktado sa pampaganda. Ang unang bagay na pinagsisihan ko pong bilhin ay itong Canon na lens na to. Binili ko po to last year. Hindi po siya gaano kamahalan, yung quality niya ay maganda. Ito po yung pinakamurang Canon lens na macro na yung background mo ba ay blurry tsaka nakafocus lang sa sarili mo. Kaya lang, ang bagay na hindi ko nagustuhan nitong lens na to ay hindi ko po kayang i-zoom out yung sarili ko. Kung kailangan mong i-zoom out yung sarili mo, kailangan mo i-distansya yung camera, pero hindi ko po yung gusto kasi kaya nga ako bumili ng camera na may flip para makita ko po yung sarili ko na nakafocus ako o hindi. Pero at least natry ko po itong lens na to. So kung interesado po kayong bilhin to sa akin, mag-komento lang po sa ibaba. May lens protector na po siya kasi lahat ng mga lenses ko, binilhan ko po ng lens protector. At saka bagong-bago po, walang scratches, saka parang binili ko lang kahapon. Ang pangalawang bagay po na pinagsisihan ko pong bilhin na itong 4 Life Transfer Factor po. Ito po yung food supplement na nagpapatibay po ng immune system niyo po. Pinagsisihan ko po itong bilhin kasi ayaw ng asawa ko po na i-take to kasi sabi niya hindi po siya naniniwala sa mga gamot na may nakalagay na no approved therapeutic claims. Masakit sa dibdib kasi po, napakamahal po nito at saka hindi ko lang po siya magagamit. Ang susunod na produkto ay itong Cutex Non-Acetone. So, binili ko po ito sa kadahilan ng ang sabi non-acetone. So, parang natural lang. Kaso po ay ang tagal matanggal ng nail polish ko po. At saka ang tapang po ng amoy suka siya. Kung may naamoy man kayong pinakamatapang na suka, yun. Ang susunod na produkto ay itong Turbo Cleaner Stain Remover at binili ko po ito sa Ace Hardware na nakarang araw. Kasi nga po ay plano ko pong linisin yung mga upuan namin sa may sala namin. Kaya lang, ginawa ko po lahat kung ano nakalagay sa instruction pero wala namang effect. At ang pinakamasakit ay binili ko po ito sa halagang 300 pesos at wala akong napala. Gulat kayo, no? Iba yung suot ko, iba yung makeup ko, saka iba yung hairstyle ko. Magic yan! Joke. Umay pa. Yun na nakarang gabi, kala ko lumilindol. Kaso, kala ko lang pala yun. Katawan ko palang lumilindol kasi wala pa akong pahinga. Lagi naman ganito walang pahinga. Kaya nga ngayon ito lang kausap ko. Yung isa natutulog na. Di bale. Tapos na po ako sa mga produktong hindi ko liktado sa mga pampaganda. Dito naman po tayo sa mga produktong halos lahat ata ng mga babae ngayon ay baliw na baliw sa pangungulekta nito. Ang unang produktong pinagsisihan ko pong bili na itong Sun Protect SPF 60 galing po sa Order. Pinili ko to nung nakarang buwan, nung galing ako sa Order kasi tinay ko yung diamond peel nila. Kaya lang, yung diamond peel naman ay parang walang effect. Maganda lang sa mukha kasi may babaeng gumaganyan-ganyan sa mukha mo. Pero ang mahal, tsaka ang tagal mo makita yung effect. So, salamat na lang sa ko na produkto na bala kong i-share sa inyo next time. Binili ko to dahil gumagamit ako ng mga peel-off products. Kaya lang, ang lagkit, yung texture niya ba ay makapal. Tsaka pag in-apply mo siya, kailangan mo talagang i-blend mo kagad kasi nag-dry siya agad. Kaya, hindi ko siya masyadong nagamit. Susunod na produkto ay itong Pure Beauty Super Brightening Angel. Bili ko po ito sa kadahilan na nakita ko po si Michael dyan na gumagamit ito. At saka sabi niya ay maganda raw sa kanya. Kaya binili ko agad kasi hindi naman siya mahirap hanapin dito makikita mo to sa SM parati. Saka binili ko siya, ginamit, pero wala namang effect. Kala ko nga matatanggalan niya yung mga eye bags ko. Akala ko lang pala yun. Parati lang akala. Akala ko, hindi ko pansin. Pero
wala siyang effect sa akin, kaya hindi ko siya nagamit. Nagamit ko lang ata siya ng pangatlong beses, tsaka hindi ko na siya binigyan ng chance pa na saktan ako. So, susunod po to itong lipstick na galing sa Etude House. Binili ko to last year dahil sa tutorial ko na Super Base, pero tiniktan ko na po yung video kasi hindi ko siya masyadong gusto. Pero ito, hindi ko siya nagamit kasi tinry ko pong gamitin to para naman at least magamit ko siya, pero hindi ata fit sa akin yung kulay. Tsaka, pag ina-apply ko po siya, nag-dry yung lips ko, kaya pangit ito. Siguro sa inyo, yung iba, nagustuhan niyo yung consistency niya, kaya lang sa akin, hindi siya maganda. Sa mga lip glosses naman po, ay itong dalawang lip gloss na to. Binili ko po to dahil sa kulay nila. Sa nakikita po ninyo, halos magkasintulad po sa ng kulay. Mahilig po kasi ako sa mga peachy or sa mga pink na may pagka-peachy, kaya peachy po, chippy. At saka nung una po, wala po akong knowledge. Kung walang knowledge, walang power. Kaya nga po, wala akong power noon kasi wala akong knowledge noon. Wala po akong knowledge tungkol po sa mga lip plumping lip gloss. Kaya nung tinry ko sila, sabi ko, ba't ang init? Kumakapal yata yung lips ko. Sabi ko naman, ay, ang sama naman nila. Nagbibinta sila ng mga expired na mga produkto. Kaya sinearch ko yung produkto. Doon ko na nalaman na kaya pala siya mainit, saka kaya pala feel mo na kumakapal yung lips mo. Kasi lip plumping lip gloss nga eh. Bubo ko talaga. At ang mga huling produkto ay itong mga mascaras. Una ay itong Maybelline New York Lash Estiletto. Tagalog po tayo na yun, so pasensya na po. Yung kulay po niya ay very black. Very black po. Kaya lang, yung brush po niya ay lagi nakakatusok sa mata. Tsaka, yung produkto niya po ay wala namang ibang nagawa sa mga pilik mata ko. Tsaka, iba yung amoy niya. Parang amoy yung bulaklak na tinatawag nilang bulaklak putot-putot or bulaklak utot-utot. Yun. Ang pangit ng amoy. So, ito naman po ay itong Everbelina Advanced Mascara Duo with Silicone Brush. Char. Binili ko po ito kasi first time ko po sanang gumamit ng mascara primer. Kaya lang, nung ginamit ko po siya, biglang nag-straight yung eyelashes ko. Kaya sabi ko, wow, really effective. Tsaka yung mascara naman po niya, parang walang laman. Lugi ako. Kaya hindi ko po sa nire-recommenda kasi yung quality nila po ay hindi maganda. Pero kung matigas pa rin po yung ulo ninyo, eh di problema nyo na po yun. Hindi ko na po yung problema. Pero kung maganda yung resulta sa inyo, maswerte kayo. Kaya, meron ba kayong mga bagay-bagay na pinagsasihan nyo pong bilhin? Video response po sa baba. Salamat po sa lahat sa pakikinood at magkita-kita po tayo sa susunod ko pang video. Magpakabait ka para lalo kang gumanda. Paalam! Napag-isipan ko po na gumawa ako ng isa pang YouTube beauty channel na lahat ng mga videos ko po ay puro Tagalog lamang kasi yung iba kasi sa inyo po ay nagre-request sa akin na gumawa ako ng mga Tagalog videos.